pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Please call me Kina. I'm 36 years old, habang yung husband ko naman, 37 years old na. 14 years in a relationship with one child. 4 years married na po kami. Backstory, DJ Lindsay. Niloko ako ng asawa ko. Taong 2018 yon, katrabaho niya. Sa call center kasi, alam mo naman, laganap ang panloloko. Nalaman ko yung affair nila kasi nagsumbong sa akin yung teammates nila. Hindi na raw nila matiis yung ginagawa nung dalawa kasi alam ng buong production na pareho silang may partner o taken na. Nag-sorry naman si boyfriend ko sa akin na husband ko na ngayon. Nung time na nag-sorry siya sa akin, DJ Lindsay, naramdam ko na sincere siya sa paghingi niya ng tawad. Habang tumatagal, nakikita ko na nagbabago naman siya for the better. Kaya I decided to marry him. Naging masaya naman ang buhay mag-asawa namin. Siyang dahilan kung bakit nagkaroon din kami ng anak. Fast forward, DJ Lindsay. Kailan lang, may nangyari na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam na itong pangyayari na to o yung event na ito, yung magbubukas ng dating sugat na akala ko naghilom na. DJ Lindsay, nakita ko yung naging side chick ng asawa ko sa isang event. Event yon ng best friend ko. Pareho po kaming guest doon. Nung nakasettle down na kami, nag-decide si husband na umalis na doon sa event na yon. Siguro nakita niya yung babae at naramdaman niya na uncomfortable yung feeling. Sabi sa akin ng husband ko, couple of minutes after niyang umalis, nandun daw yung babae at hindi siya okay doon sa pakiramdam niya. Para daw siyang nakokonsensya at parang sinusunog yung kanyang likod sa tuwing lilingon siya dahil nandun nga yung kanyang dating side chick. Pero sabi niya sa akin, bakit ganun? Parang ikaw okay na okay ka lang. Sabi ko, okay naman kasi talaga ako. Nandun naman kasi yung mga kaibigan ko and siguro yun din yung dahilan kung bakit hindi ako nag-focus doon sa babae. Ang dami-daming nangyari sa event. Hindi na umattend yung asawa ko. At ang sabi niya sa akin, susunduin na lang daw niya ako. Pumayag naman ako. Sabi ko baka nga talaga naiilang siya na nasa isang lugar lang kami nung dati niyang kalaguyo. But everything went well sa event na yon, DJ Lindsay. Walang ganap sa amin nung side chick dahil nasa ibang group of friends siya and medyo malayo naman sa table ko.
Sinundo na ako ni husband and nagtawanan pa kami while pauwi sa bahay. Kasi sabi ko nga sa'yo, DJ Lindsay, okay lang naman ako nung time na yon. Pero ibang storya yung ngayon. Akala ko kasi, DJ Lindsay, okay na talaga ako. Pero alam mo, simula nung nakita ko ulit yung babae, parang nag-flashback sa akin lahat-lahat. Minsan, nahuhuli ko yung sarili ko na nakatulala. Tapos naiisip ko yung mga ginawa nila sa akin. But don't get me wrong, please. I love my husband so much. But lately, naapektuhan na yung pakikitungo ko sa kanya. Sina-silent treatment ko siya kahit wala naman siyang ginagawa sa akin. Kaya imbes na tahimik ang pagsasama namin, minsan inaaway ko siya kahit alam kong walang dahilan. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong ilabas ito mula sa aking dibdib. I just want to let this out of my chest. Gusto ko na pong bumalik sa dati. Sa normal. Wala rin po kasi akong mapagsabihan. Ano po bang dapat kong gawin? Thank you very much. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello! Oras muna natin sa Bangkapalong. Check your time. Wow! 11 Cambots! Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:11 on the clock. Mahal ko pang ako, baby ko. Siyempre ni Mayan. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! Siyempre ni Mayan, ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyong same, pero iba. Pagka we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, good morning po muna sa lahat po ng mga panggapo natin na talaga naman pong hindi maka-move on dahil next week magpapasukan na naman. Wow! Nakabili na po ba ng mga notebook na may mukha ni Julie na magdangal? Uy! Hindi mo ibabalik ang kahapon, Lindsay. Hello po sa mga bagets na nakikinig po sa atin. Yung mga nandyan na rin po na parents na nasa trabaho. Ganyan, nagkukompleto pa rin. Sabi nung isa, diba yung pinaalala ni DJ Lindsay, bibili na nga ako mamaya. Ngayon pa lang ako bibili. Next week kasi bali ka na po. Back to regular programming. Hello din sa atin pong thousand of viewers. Diyan po sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Saying good morning kay Ate Yoli, kay Ana Coreta, Oldan, kay Melly, kay Veron, kay Jeff. Good morning po. Si Overseer, ano pangalan mo, Fred? Fred na lang. Oo, ang hirap naman basahin. Si Sai. Oo, hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung ating kwento for today ay kwento of the past. Meron kasing hindi na magandang nagawa yung kanyang asawa, yung kanyang husband, mister niya, sa kanya in the past. Tapos biglang nagkakitaan. Diba? Nagkita silang dalawa nung side chick ng kanyang asawa sa isang event. Nung una okay naman ang lahat. Pero habang tumatagal, lalong sumasarap.
Aba tumatagal, mas nagagalit siya, nanggagalaiti siya, mahal ko, dun sa kanyang asawa. Kasi nung nakita niya raw yung babae, parang nag-flashback sa kanya ang lahat. Okay, So ano nga bang dapat niya daw gawin? Kasi tahimik naman daw talaga yung pagsasama nila, tahimik naman yung kanilang marriage. But when that happened, seems like parang naging roller coaster na naman yung kanyang emotions. Hindi niya alam kung ba't siya nagkakaganon. Ano bang dapat niyang gawin, mahal ko, pagka ako baby ko? Let me know your thoughts and comments about this. I-message mo ako. I-comment mo dyan. Hanapin mo po yung live dyan po sa ating Facebook page. facebook.com/energyfm1067. I am going to read your comments on the air. Just let me know kung anong nararamdaman mo about the problem. Okay. By the way, sa lahat po ng mga kakapasok pa lang, ito po ang Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Ay! Bakit ganon ka naman, DJ Lindsay? Halika na, i-message mo na ako. Sabi dito ng mga panggapo natin, sabi ni Jeff, "Hi DJ Lindsay, gusto ko yung part na nahuli si ate girl. At siya yung tulala." Gusto ko yung part na nahuli ni ate girl yung sarili niyang tulala. Ang galing niya doon. O bakit? May superpower siya. Huli ko yung sarili ko na tulala. Hindi, kapag may realizations ka, ganyan. Talaga namang parang magugulat ka na, ay wait lang, bakit tulala ako? Tulala ako kanina. Nagmo-moment ako kaninang taray. Mga ganon. Ako naman talaga. But thank you very much, Jeff. Sabi naman ni Wengski Matt, I think normal lang yung nararamdaman mo na nag-flashback lang talaga yung mga nangyari. Pero wag mong hayaan na masira yung magandang pagsasama ng asawa nyo for the second time. Lalo na wala naman na talagang feeling yung asawa mo doon sa babae. Diba? Alam mo kasi, sabi nga nila, well, hindi sabi tried and tested, no? Tong part na ito. Kapag talaga ang trust nasira, kapag ang tiwala nawala, o kaya naman talaga naman nadastuhan ng mancha, mahal ko, mahirap talaga maging wow sabaw. Ano daw? Mahirap talaga maibalik sa dati yung tiwala kapag namantsahan mo na yan. Hindi kaya naman na-crack mo na yan. Hirap talaga kasi parang ang dami mong ginawang maganda para sa relationship ninyo, 'di ba? Pero kasi naniniwala akong panloloko, choice 'yan, 'di ba? 'Di ba ate, tama 'yon? O, si ate na nasa bus ngayon, nakikinig, talaga napapatango siya sa atin. Tama, sabi ni ate. Naman naniniwala ako, mahal ko, na yung panloloko, yung cheating is a form of choice. Wow! Kasi siguro nung mga panahon na nakikipag-usap ka sa kanya, pwede nating sabihin na hindi, nagkausap lang naman sila Pero habang nade-develop kayo sa isa't isa, alam mo sa sarili mo, 'di ba? Alam mo sa sarili mo na hindi mo dapat nire-replyan yung messages niya dahil meron kang asawa. Hindi mo dapat ine-entertain yung messages niya dahil meron kang asawa. Lalo na hindi mo dapat in-entertain yung kanyang invitation na magkape. Kokol-kokol lang, coffee-coffee lang. Dumi ng isip mo. Kasi alam mo na meron kang asawa. Diba sa mga babae, yung akto lang na pagsakay sa sasakyan ng ibang lalaki. Diba? Tapos alam mo na may something kayo ng lalaki na yon. Alam mo na pinopormahan ko ng lalaki na yon na may asawa na. Alam mo sa sarili mo na mali yun. Diba? So ako naniniwala ako doon sa part ng mga lalaki, hindi yan nangyari lang. Hindi yan parang, uy, sorry, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Wow! Hindi ko alam paano nangyari yun. Gusto mo? Sabihin ko sa'yo, ina-rate ko sa'yo kung paano. So, choice talaga yan. Kaya alam mo, choice din ng mga babae kung talagang, alam mo yun, malunod sila doon sa idea na niloko ko ng asawa ko Hindi mo rin mapipigilan yun sa mga babae kasi mga emotional creatures kami, di ba? Most of the time, nagde-decide kami, nagbibigay kami ng aming mga desisyon by our emotions. Affected yung emotions namin all of the time. No? At yun nga, hindi mo masisisi kung kailan sila magiging okay or hindi mo mapipilit kung kailan sila maging okay. Kasi sila yung nasaktan. Kami yung nasaktan, yung mga babae, di ba? Dito sa topic na ito. Pang sabi ng mga panggapo natin. Sabi ni Nestle, "Hi po, DJ Lindsay. First time ko lang kayo nakita sa live sa Facebook." Hello! Kamusta ka naman, Jer? Sabi naman ni Aris, "Choice ng tao kung gusto niyang magloko. At the first place, bakit maghahanap ka pa ng ibang putahe kung nasa harap mo na yung paborito mong pagkain?" Sa true, di ba? Nakakaloka.
Hindi, alam mo, yung mga ganyan, yung mga hindi pa na-enjoy yung kanilang pagkabinata, dyan ako naniniwala. O, yung mga hindi pa hindi pa nagsawa sa iba't ibang mga ganap nung bata pa sila. Kaya ngayon na able na sila kasi may pera na sila, may time na sila, 'di ba? May pang-support na sila sa kanilang mga kalokohan. Ngayon sila nagloloko. Meron na silang panggastos eh. May panggastos na ako, tapos medyo pumogi-pogi ako ngayon. Oh, sige, pwede naman yan. Di naman malalaman ng asawa ko eh. Surprise! Lahat ng sekreto, nalalaman. Diba? Sabi po dito, DJ Lindsay, bakit Gina G ka na naman ngayon? Hindi ka naman affected dyan. Hindi nga po. I'm just speaking on behalf of those babae na nasaktan, diba? Na naapektuhan sa mga panahon na ito. Makakaloka kayo dyan sa part na yan. Pero yun nga, no, para dito sa letter sender natin, ang maipapayo ko lang sa'yo, in fairness naman, yung mga nangyari noon ay noon na yan. It's all part of the past. No? Kaya nga meron tayong tinatawag na present. Sabi nga nila, today is a gift, that's why it's called present, di ba? So, dapat hindi na natin masyadong, hindi ko naman sinasabi na wag na natin balikan yung nakaraan kasi doon tayo nakakapulot ng mga lessons mga learnings, di ba? Pero the only time na titingin ka sa past is para i-refresh yung memory mo kung bakit magkasama pa rin kayo at bakit kayo nagmamahala ng asawa mo. Para sa akin lang to, ha? Hindi po ako expert. At the end of the day, kayo pa rin naman po yung magde-decide. Pero ako, para sa akin lang, no? Kung meron man nagawa yung mga partners ninyo in the past, lalo na, pinagbigyan mo na naman siya, nagkapatawaran na naman kayo. Wow! Normal lang na talaga mag-flashback lahat ng sakit kasi tao ka lang. Pero kailangan mong aminin sa sarili mo at sa partner mo na nasaktan ka na naman because nakita mo yung babae. 'Di ba? Kasi valid naman eh. Ako ang gagawin ko dyan, sasabihin ko sa partner ko, alam mo, mahal, naiinis ako eh. Kasi nakita ko na naman yung babae, naalala ko yung nangyari noon. Sorry ha. Ayoko pero talagang, ang sakit talaga eh. Sana tulungan mo ko na mawala tong feeling na to kasi tinutulungan ko yung sarili ko pero parang kulang eh. Wow! Kailangan kita sa moment na to. Maging open ka lang sa asawa mo kasi alam ng asawa mo kung ano yung maling ginawa niya at kung tamang lalaki siya o tama yung pag-iisip niya, tutulungan ka niya na makalimutan ulit yung ginawa niyang kalokohan in the past. Sabihin niya sa'yo, mahal, okay lang yan. Ikaw ang pinaka at nag-iisang babae sa buhay ko at pinagsisisihan ko yung ginawa ko noon. Patawarin mo ulit ako. Sorry ulit. May mga ganong pagkakataon. And that is the sweetest moment na pwede mong isulat sa journal mo. Itong moment na to, sorry ulit sa akin yung asawa kong damuho, di ba? But, seriously, sabihin mo sa kanya para matulungan ka niya. And syempre, tulungan mo rin yung sarili mo. Kasi sabi ko nga sa'yo, it's all part of the past. Kahit anong gawin mo dyan, kumembot ka, tumambling ka, hindi mo na maibabalik. Nangyari na yun. At ang kagandahan, nagbago naman yung asawa mo, di ba? Nagbago siya. Kasi, importante yung pamilya niya at importante ka sa kanya. Wow! Huwag mong patulan yung mga ganyang thoughts kasi kapag pinatulan mo yung mga ganyan, magiging miserable lang yung magandang pagsasama nyo ngayon eh. Wala naman kayong problema pero nagka-problema kasi naalala ko yung ginawa sa akin ng asawa ko 10 years ago. Diba? Ang tahimik na ng pagsasama ninyo. Ang saya-saya nyo na ngayon. Diba? So, huwag kang pumayag na dahil lang doon sa mga thoughts na yon of the past, yung mga ginawa na nasa past na, makaapekto sa magandang pagsasama ninyo ngayon. Tibay lang ng loob. 'Di ba? Sing tibay nung part o nung pagkakataon na pinatawad mo siya kahit napakasakit pa. Tibay lang ng damdamin, tibay ng loob, tibay ng mukha, ganyan. Oo. Isipin mo, mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung pamilya ko, nagbago naman siya. At patuloy niyang pinapakita at pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. So, ayokong entertain tong idea na ito, ayokong entertain tong thoughts na ito. Go away, shoo, ganyan. Ayoko. Tapos lagi mong i-remind yung sarili mo kung gaano mo kamahal yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya, and how lucky you are na ikaw pa rin ang pinili ng asawa mo despite everything. Wow!
May mga lalaki na talagang pag nahuli sila, 'di ba? Ay, paninindigan nila yung kalokohan nila. Iiwan yung asawa para doon sa isa. 'Di ba? Choice naman nila 'yon, 'di ba? Pero ako naniniwala ako na swerte ka pa rin at blessed ka pa din kasi buo yung pamilya mo ngayon. At nagbago yung asawa mo, ikaw yung pinili. So, bigyan mo ng ng premium 'yon, yung part na 'yon. Because deserve mo din naman talaga. 'Di ba? Ako naniniwala ako pag lagi mong vino-voice out yung nararamdaman mo. Lagi kang kinakamusta ng asawa mo. Lagi mong sinasabi sa kanya kung kamusta yung puso mo. Kahit pa paano nababawasan yung sakit. 'Di ba, no, Pangga? Wow! Pag lagi mong kinikwento yung nararamdaman mo, kung ano yung naiisip mo, kahit pa paano nababawasan yung bagahe natin sa dibdib. Yun naman talaga yung importante dyan. So sa mga lalaki po na may nagawang pagkakamali in the past at alam naman na sincere sila sa kanilang pagsusorry at nagbabago naman sila patuloy, kamustahin ninyo yung asawa ninyo, ha? Kasi hindi porket hindi niya na binabanggit yung mga feelings niya towards what happened in the past, hindi ibig sabihin no nakalimutan niya na. Diba? Kaming mga babae, ang dami lang talaga naming ganap sa buhay na syempre natatabunan din yung mga nangyari noon pero nandyan pa rin yan. Diba? Kahit pa paano may bubog pa rin yan. So, every now and then, kamustahin mo yung asawa mo, yung misis mo. Kamusta ka na, mahal? Kamusta ka na, babes? Babes! Oo, diba? Tapos patuloy mo rin iparamdam at i-remind sa kanya na mahal mo siya. Ganun lang yun. Naswerte ka dahil siya ang asawa mo. Naswerte ka dahil ito yung pamilya mo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Once again, mahal ko, thank you very much for sending in your story. And of course, sa lahat po ng mga nagtatanong pa rin, Lindsay, paano ba mag-send ng story sa Lihim ng Liham? Naku, napakadali lang po talaga, ha? O, punta ka sa Facebook, Lindsay1067. Tapos, doon sa message button, isend mo yung story mo. I-compose mo na yung story mo, tapos isend mo yan sa akin, ha? Para mabasa natin yan on the air, mahal ko. Lihim ng Liham, 9:26 na po ng umaga. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyong same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo